Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 5 ng Isaias. At yun, verse 1 to 10 ang ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Mayroong ubasan ang aking sinta. Sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna ay nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay masigbunga. Magsipag-bunga pala, sorry. Ulit. Pagkatapos ito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking kinalalagyan? Medyo antok na ako. Kaya medyo nawala ako sa pagbabasa. Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y pumitas ng aking bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Papabayaan ko ito malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. Pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na ang ubasang na ang verse 7, ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Juda ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan. Ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inaasahan niyang papairalin nito'y katwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginagawa. Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay o bagay at malawak na mga bukirin hanggang mawala na ng lugar ang ibang mga tao at kayo lamang ang nirahan sa lupain. Sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, maraming tinitirhan. Ang makapangyarihan sa lahat, maraming
tirahan ang mawawasak. Malalaki at magaganda ang mga tahanan. At sa bawat 8 hektaryang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha sa bawat 10 kabang inihahasik. 5 salop lamang ang anihin. At yun, hanggang dito na lamang sa verse 10. At ang aking natutunan dito ay itong verse 2. Mula verse 1 hanggang 10 sa chapter 5 ng Isaias. Sabi dito, hinuhukay niya ang lupa at inaalisan ng bato ang mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. So ang aking pagkakaunawa po dito, base po sa aking pag-aaral patungkol po dito sa verse 2, tumutukoy po ito or inilalarawan po nito ang ating buhay dito sa mundo. Nung panahon na tayo po ay wala pa sa Panginoon, hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, gumawa siya ng paraan para po tayo ay makakilala sa Kanya sa pamamagitan ng mga tao na nag-evangelize sa atin or mga kaibigan natin na nag-invite sa atin sa church. So, yun. Tumutukoy po ito base po sa aking pagkakaunawa. Tinulungan tayo ng Panginoon sa ating mga problema. Nung panahon tayo ay namumroblema, binigyan niya tayo ng wisdom para maunawaan yung mga bagay-bagay. Yun po ang aking pagkakaunawa po dito. Yun po, nag-e-expect po siya sa atin na yung mga bagay na tanim niya po sa atin, tanim niya po yung mga ginagawa niya po sa atin eh. Kumbaga yung base po sa aking pagkakaunawa po yun, tanim niya po yung mga bagay na ginagawa niya sa atin, yung mga bagay na hindi natin inaasahan na pagpapala na dumarating, yun po ay tanim niya po sa atin. At ngayon, nag-expect po ang ating Panginoon na tayo po ay mamumunga ng mabuting mga bagay. Ano po ba yung gusto ko pong iparating? Yung mga bagay na makakatulong sa kapwa nating kabataan na magkakaroon sila ng, alam nyo yun, yung pag-asa sa buhay na inaakala nilang wala na talaga silang pag-asang mabuhay ng normal dahil siguro sa mga sitwasyon na kanilang mga naranasan. May mga ganung bagay po ba? At dun po, nagagalak ang Panginoon kapag tayo po ay nakakaabot ng ating mga kabataan, kung tayo po ay nagiging mabuting halimbawa sa bawat kabataan or sa ating paligid, sa ating lugar, yun po ang ini-expect po ng Panginoon na bunga sa atin. At sana po inaunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito sa verse 2 ng Isaiah chapter 5. Tayo po ay mamunga ng mabuti. Sapagkat yung mga bagay na ating nararanasan, pagpapala, mula po yun sa Panginoon. At yun po ay isang binhi sa atin upang tayo po ay
lumago at mamunga ng mga mabubuting bagay upang magbigay encourage po sa mga tao. Yun po, sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito sa verse 2. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. God bless po. Bye-bye!